Think back sa panahon nga nag-eskwela pa mo. Daghan sa ato din nga nag-eskwela pa karon no. But to those who are not studying anymore ning graduate na or dugay na nga panahon nga wa mo naka-experience og mga klase. Unsa man ang imo gyud pinaka mahinumduman sa mga subjects nga imo ikuha? Unsay mga pinakadili gyud nimo makalimtan sa mga nakuha nimo or nakatuna nimo nga mga subjects sa una sa nag-eskwela pa ka? Well, maybe to some of us, maybe you can still remember the list of dates sa mga nahitabo sa history nato. Murag mao ni lisod gyud nako no, hinumduman ka ng mga dates sa history kana labi ng mga araling panlipunan, mga kanus-agi pusil si Rizal dito sa asa ng lugar na. Oh? O kanus ato nahitabo ang World War I, ang World War II, unsang tuiga nga ni-atake si Hannibal Barca sa Rome. Arang kadugay na, hindi na takahidumdum ana nga mga ano. But to some, maybe you still remember the dates. Nabahilig din mga hinumdum og dates. Mga pizza sa mga nahitabo sa to history. To some, naapa sa inyong mind ang mga scientific names of animals and plants. Nakahinumdum mo sa scientific name? No, daghan pa sa ato diri ang kahinumdum scientific name sa rice, mga scientific name sa mais, scientific name sa sibuyas bombay, o scientific name sa ilaga sa ato mga balay. Makahinumdum daghan pa mo na hinumduman ana. Kahinumdum ko na estudyante rin sa una nga inig adto niya sa market mo palit siya isda kalingaw sa ingon nga mao ni iya local name, mao ni iyang English name, mao ni iya scientific name. Kada mga isda sa market iya hinumduman kay nga naman marine biology man to siya. So mao ni iya gikuan. And then some still remembered sa mga mathematical formulas nga inyo na memorize. Mga Pythagorean theorem, no? Ato ang formula ni ana. Even in physics and sa unsa pa mga formulas nga inyo nahinumduman no? Sa mga formula sa di ko hinumdum no, mga sukatoa kana mga ato kan mga sine is equals to opposite over adjacent. Kana nga mga sa math di ba to sa mga triangles man no? And then to some nga nagtuon sa mga balaod, still the different laws nga inyo na-memorize, mga RA maoni, mga GR number maoni, mga Republic Act, Presidential Decree, labi na sa mga forestry, no? Kana mga nagkuan sa mga balaod, o unsa pa diha nga mga nagtuon sa law. You can still remember those things. But one of the things nga ako gyud ma-question sa akong mind is that in all these things, what is the sense of memorizing all this? Unsay punto nga nung gi-memorize mo nako ni? Unsay sense or unsay gamit kung ako ma-memorize kining mao nga mga butang? Well, dito sa kuano sa dihang college ko, one of the, I think, very challenging yun nga subject, kining calculus nga subject, because, you know, calculus, daghag kayong mga formula, formula ba na, no? Daghag mga principles nga imo na i-apply sa mga problems. I think na ay mga, if I'm not mistaken, more than 20 siguro ako na-memorize, or even 30 ka mga kuhan sa calculus. But mauna ako question, unsa may gamit ani mga dx, dy, no? Unsa may mga gamit ani nga kini nga mao nga especially differential calculus. Unsa may gamit aning mao nga mga butang? What's the point of memorizing this and solving sa kini nga mga tag-as kaayo nga mga solutions nga imo-himuon? Imagine usa ka papel puno nimo diha ta mga solutions. And then niabot mi sa punto nga you have to apply differential calculus sa mga problems nga makita nimo sa imo palibot. One of the problems nga dili na ako malimtan sa ako class differential calculus is this problem. I don't know if exactly mao ba ni ang kon, but maybe I just have a different nga
kaning mga given din mao problem, but this is basically the problem. Mo ang problem no. In English no, if planting 100 trees per hectare results in an average yield of 300 kilos per tree, and for every additional tree planted, the average yield per tree decreases by 2 kilograms, what is the optimal number of trees the farmer should plant to achieve maximum total yield? Nakasabot mo sa problem? Ang problem mo ni. Example kuno magtanom ka sa ka hektarya, 100 ka buok. Example mangga. Sa ka hektarya magtanom ka 100 ka mangga. If sa 100 ka buok mangga nga imo itanom sa usa ka hektarya, matag kahoy, matag mangga mubunga og 300 kilos ang yang yield, matag mangga, matag punuan. Unya kung mudugang ka og punuan sa matag hektarya, muubos man to kay magkadugol naman ang mga tanom. So muubos kuno ang matag yield sa usa ka punuan og tag 2 kilograms kung mupuno og tag usa ka punuan sa matag hektarya. So ang pangutana karon, pila man ka buok ang imong itanom ni anang usa ka hektaryang yuta, pila ka mangga punuan imo itanom sa matag hektarya aron nga makakuha kag optimum pinakataas nimo nga yield. Kay kung daghan ra pod, muubos na po kaayo nga muubos na po ang imong yield ni anang mao nga hektarya. Nakuha niyong problema? Pila man kabuok ang imong maximum nga itanom dinha aron nga maximum po ang imong nga yield sa mangga or sa mao nga kuan puno. Well, you can solve that using unsa man? Differential calculus. Di ka kaano pero ma-solve that sa differential calculus. Imong i-solve na using differential calculus. You have to make a formula or an equation and then you differentiate and you will get sa answer ni anang mga pangutana. I don't know the answer ng pangutana ha. Kamu i-solve niya na kay dugay na kay ito ako differential. But nakita na ko, the point is, ako nakita kung unsay point di ay nganong maghimo tani ini. What's the point? Because you can actually apply this sa real life nga mga situations. Dili ni just about formulas or mga equations nga imong isolve din ha. But the most important thing is that you can apply this diha sa tinuod nga kinabuhi sa mga tao. These things na ay sense, no? These things ma-apply na to and our lives will be affected. Our lives can be changed kung ato ning i-aplikar kining mao nga butang sa ato makinabuhi isip mga tao nga nakamao ni ining mao nga prinsipyo. Karong buntaga di ta maghisgot og differential calculus diri no kay obviously wa na ko kamao ana, ako ra naghimo example. But this morning when that is a fact, mao na ang reality diha sa ato nga education, sa ato academics, tinuod na din hipod sa ato gitawag na tog Christian education. Og nakita ni Paul kung unsa ka importante ang Christian education. Nga ingon sa diri ganino sa verse 29, to this end I labor struggling with all his energy. Nga iyang naghago siya og iyang gihatag diha ang tanan nga mga kusog nga gihatag sa Dios sa iya. Ang tanan nga energy nga gihatag sa Ginoo sa iya, iyang ginahatag ni anang mao nga butang, mao ang pagtudlo sa mga tao. Why? Because nakita niya kung unsa ka importante ni ug unsa ang impact ni ini nga ma-create sa kinabuhi sa mga tao kung ila kining makatunan kining mga butang. Ang Christian education, mga kaigsuonan, ingon ni Apostle Paul dinhi, it is all about building a person for a person. And karong muntaga ako i-emphasize that when we have Christian education in the church, dili na ni about sa information, but this is about transformation of people. This is about presenting everyone perfect in the sight of the Lord. Mao na ang purpose sa kining gitawag na to Christian education. That's why I entitled this message karong muntaga, More Than Just Facts. No, dili na ni about information, but it's more than facts. More than unsa ang ato nga
masulod sa ato nga mga huna-huna more than just information or facts that we will learn. The number one, nga ito makatunan nila, verse 28, we'll focus our message in verse 28 alone of this chapter. Ingon din we proclaim Him, admonishing and teaching everyone with all wisdom, so that we may present everyone perfect in Christ. And gusto ko nako nga unang punto nga ato i-focus ato attention niining mao nga phrase, we proclaim Him. Because sa Christian education, we need to understand that the theme of Christian education is the Lord Jesus Christ. The theme, first, the theme. No, yung sa Paul, we proclaim Him. The Him there is Jesus Christ. Nga nung nakaingon ko niya na, because if you go back to verse 27, ingon diri no, to the Gentiles, to Gentiles, the glorious riches of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory. So nag-mention to that ni Christ as the subject ni ini. Mao na siya ang antecedent sa word nga Him. Nga si Christ is the one nga mao ang ginawali ni Apostle Paul. Because Christ is the foundation of everything in our Christian life. So, rational ra kaayo po Christians, nga siya po the same ang center or ang theme, ang foundation sa ato nga Christian education. He is the central figure and the lens through which we view our reality. And every lesson we teach, actually naka-center na siya o naka-anchor na siya sa person ni Jesus Christ. And Christians, kung imo tan-awon ang libro sa Colossians, no, this is the reason why Paul really took time to discuss who Christ really is. Kay ingon sa among pagtudlo, gusto na mo itudlo ang fullness sa pulong sa Ginoo. And when you talk about the fullness of the truth, then di na nimo ma-divorce sa person ni Jesus Christ. That's why in Colossians chapter 1, no, verses 15 until 23, you can see there nga tudlo gyud ni Pablo kinsa si Jesus. I preached on this sa ato nga preachings about Colossians, but I would like to remind everyone, I would like to review unsay ato nakatunan niining mao nga pagkatao ni Jesus, ang iyang persona niining mao nga libro as presented by the Apostle Paul. Number one thing nga ato matanawan, verse 15 chapter 1, let's go back a little bit. Ingon diri, He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. The first thing nga gi-discuss ni Paul diha is Christ is supreme. Si Kristo is supreme. The central theme of our Christian education, the Christ in our Christian education is supreme. We have here the supremacy of the Lord Jesus Christ. Pasabot niya na nga si Jesus dili lang basta-basta nga persona, kundi usa siya ka supreme nga persona. Siya mao ang image of the invisible God. When we say image of the invisible God, He is the radiance, siya ang exact representation of God ngadto sa mga tao. That's why ingon sa Bible, no, nga si Jesus in His essential nature, He is God. In Hebrews chapter 1 verse 3, may mong basahon din no, siya ang exact representation of God, of the Father. John 14 verse 9, nag-iingon no, kung kinsa to nakakita sa anak, nakakita pod sa amahan. And then, not only that He's essentially God, but we have here His essential nature. Not only nature but role. Secondly, in that's verse 16, for by Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible. Whether thrones or powers or rulers or authorities, all things were created by Him and for Him. Christ is supreme no sa creation. He is supreme sa creation, and we can see here nga sa iya role ingon diha sa pulong sa Ginoo that things were created by Him. Basically, si Jesus is the creator of all things. Na may moingon nga mga tao no, nga mga katudloan karon nga si Kristo is just the first creation of God.
Christ is the first creation of God. That's why He was called the firstborn kuno. So pasabot kuno ana siya ang unang gi-create, but that's wrong nga idea. Nga naman, because the Bible says when we say the firstborn, pasabot ni ana ang simple nga pasabot ni ana nga nag-exist siya before sa creation. That's the point of firstborn. And in the Bible, it says there in John chapter 1 verse 3, ingon da sa pulong sa Ginoo nga unsa, all things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. So pasabot ana makaigsuonan, si Kristo di ay maoy nag-create sa tanan nga mga butang. All things were created by Him. Ingon din sa pulong sa Ginoo verse 16, for by Him all things were created. So creator sa tanang butang. Not only that, but it says also in verse 16, not only that all things were created by Him, but secondly, ingon sa verse 16 gihapon no? For by Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities. Ingon din na, all things were created by Him and for Him. Dili lang all things were created by Him, but He is the reason why all things were created. Dili lang siya ang nag-create sa mga butang, kundi para sa iya nganong gi-create kining maong mga butang. And thirdly, ingon sa pulo sa Ginoo, verse 17, ingon din ha, He is before all things, and in Him all things hold together. All things were held together because of Him. That's verse 17, sorry. Verse 17 na ay, not verse 16, but verse 17. Nga siya di ay ang reason or gitawag na sa uban og conserving cause. Siya ang reason why everything holds together. Nganong ang tanang butang nagpabilin nga ingani, nganong ang mga butang sa kalibutan, nganong ang earth nagpabilin nga nagtuyok diha sa iya access, nganong ang sun nagpabilin diha sa iya nga lugar karon, nganong ang mga stars na adinha, because it is the Lord Jesus Christ who hold these things together. That's Jesus, and because of that, He is supreme, number one, in creation. He is the one who created. It is for Him that these things are created, and it's because of Him that all things hold together, is because of the Lord Jesus Christ. Not only that, but ingon si Apostle Paul, not only that Christ is supreme in creation, but Christ is supreme in verse 18 in the church. There's supremacy of Christ in church. In the church. Nga naman, kay diha sa verse 18 ingon sa diha no, and He is the head of the body, the church. He is the beginning and the firstborn from among the dead. Ang question diha, nganong si Jesus supreme man diha sa church? Because without the Lord Jesus Christ, without His life, without His death, without His resurrection, walay church nga mag-exist. That's why supreme siya sa church, because of that reality. Ingon si Apostle Paul, he is the firstborn from among the dead. Siya ang pinakauna nga nabanhaw gikan sa mga patayan. I would like to reiterate this, nga dili siya ang pinakauna nga na-resurrect, because we have a lot of people being resurrected before Jesus Christ's resurrection. Naana si number 1, naadiha ang widow sa Nain. Anak sa widow sa Nain, naadinha ang anak ni Jairus. Naadinha si Lazarus, ang pinakasikat. And even naapay mga tao in the Old Testament na na-resurrect before sa New Testament. No? Katong gi-resurrect sa pinaagi sa gahom sa Ginoo, pinaagi kang Elijah, pinaagi kang Elisha. Naay mga tao na resurrect before Jesus Christ, but the point here is that He is the only one nga na-resurrect, na banhaw gikan sa mga patay nga wala na nibalik og kamatay. He's the only one. That's why He was called the firstborn. And with that, mauna diha ang foundation sa church, ang iya life, ang iya death, ang iya resurrection. That's the foundation of the church. Ug mauna nga sa simbahan, si Jesus maoy naay supremacy.
And not only nga si Jesus is supreme, but secondly, Jesus Christ, according to the Word of God, verse 20, until diya sa ubos no, verse 20 to 23, Jesus Christ is sufficient. Jesus Christ is sufficient. Not only that He is supreme, but He is sufficient. Ingon sa verse 20, and through Him, and through Him to reconcile to Himself all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through His blood shed on the cross. Once you were alienated from God and were enemies in your minds because of your evil behavior, but now He has reconciled you by Christ's physical body through death, to present you holy in His sight, without blemish and free from accusations, if you continue in your faith, established and firm, not moved from the hope held out in the gospel. This is the gospel you heard and that has been proclaimed to every creature under heaven, and of which I, Paul, have become a servant. Ingon si Apostle Paul, not only that he is supreme, but he is sufficient para sa imo ug ako nga kaluwasan. Wa natay pangitaon pa. Wa natay kinahanglanon panglain. It's only the Lord Jesus Christ, because He alone is sufficient para nga matagaan ta sa atong gikinahanglan nga reconciliation with God, or sa ato nga kapasayloanan gikan sa atong mga kasalanan. That's why I should say no nga dili gyud ang kaluwasan sa tao pinaagi sa faith plus good works. Dili gyud na mo'y kaluwasan sa tao. Kaya naman, it is an insult. That doctrine is an insult sa sufficiency sa gihimo ni Jesus Christ dito sa cross. Kaya kung faith plus works ang imong kaluwasan, sa ato pa di ay, dili pa kumplito or dili pa sufficient ang gihimo ni Jesus sa cross. Kay imo pa mangpunan. Sa ato pa di to perfect ang iyang kinabuhi, ang iyang kamatayon, ang iyang pagkabanhaw. Dili to sufficient kay imo pa mangpunan. But the Bible says nga kadtong tanan nga iyang gihimo is already sufficient para nga matagaan ta sa atong gikinahanglan nga kaluwasan. That's why kung imong tan-awon din mauni ang Christ nga gipresent ni Apostle Paul. Mauni ang Christ nga dapat nato itudlo in his fullness. The totality of the truth nga giingon ni Apostle Paul diri. God's word in its fullness. Because at the heart of this God's word, kahibaw ta nga niya dire kining gitawag nato nga persona ni Kristo Jesus. That's why sa atong mga teachings, we have to remember, Christians, and even teachers sa ato Sunday school and preachers, whatever nga mga lessons nga itong itudlo, everything should point back to the Lord Jesus Christ, our supreme God and our sufficient Savior. Kay siya mao ang central theme sa ato nga mga teachings o sa ato nga Christian education. That's number one. The theme is Christ. Secondly, yung si Apostle Paul dire, we proclaim Him. We proclaim Him, admonishing and teaching everyone with all wisdom. We have here, number two, not only the theme, but the technique. Ang technique na ito dire, ang method, ang strategy sa paghimo sa ato mga pagtudlo or sa kining gitawag to Christian education nato. Ingon sa Apostle Paul, admonishing and teaching. So na diri ang duha ka mga terms no. The first one atong tun-an is the involvement of admonishing and teaching. Admonition and teaching. Duha ka mga gigamit diri nga words ni Paul, admonishing or to admonish or kining gitawag to admonition, and we have teaching. First, let's look at admonition or ang admonishing a word diha. Sa Greek kanang word nga admonishing is the word nooteteo. Gikan sa duha ka mga words no nga noos, which means
mind, and atemi, which means to place. So kung imo siyang usahon kining duha ka words, noos og tithemi, ang meaning ana, simple nga meaning, literal meaning of that word is to place or put in mind. Mao na ang meaning sa word nga admonition. Mao na ang admonishing diha, it means to warn, to admonish, or to exhort. Mao na ang meaning niya sa original Greek word niya. So, kung imo tan-awon din ha, admonishing and teaching, actually ang admonition din ha, nag-take sa corrective side of Christian education. Mao na siya ang nag-represent sa side nga mo hatag sa pagbadlong. Mao na siya ang naghatag no sa correction, sa rebuke. Mao na ang word nga admonishing. So, it carries the idea, no? This includes tulo ka mga butang. Number one, ang admonishing diha, nagdala na siya sa idea of warning against error. Paghatag og warning. Labi na kung imong tan-awon ang Colossians, ang libro sa Colossians, so daghan gyud kaayo din ha og mga false teachings. Mo na ang main nga problem nga gi-address ni Paul din ha. False teachings, number one, about the Lord Jesus Christ. And false teaching, number two, about the real way of salvation. Mo na diha ang main gyud nga gi-tackle ni Apostle Paul. So mo na nga iyang una diha ang admonition, this will take the role sa pag-correct sa mga errors, sa pag-warn sa mga tao mahitungod sa dili insakto nga mga tudloanan. And then secondly, not only warning against errors but calling out sin. Kung imong tan-awon diha sa Bible, no, daghan din sa Colossians, daghan diha ang warnings, especially with chapter 3, ang warning mahitungod sa pagpakasala, because false teachings, listen to this, ang false teachings kay sayop man lagi ng katudloanan, usually ang resulting ni ana nga impact sa kinabuhi sa mga tao is mauning pagpakasala sa mga tao nga naghupot ni ining mao nga mga katudloanan. So, calling out sin, the ungodly conduct of people, and urging them to repent. And number three, when we say admonishing, it's encouraging right thinking. It's about gently but firmly guiding someone away from wrong beliefs toward a correct understanding of God's teachings. Mao na ang pag-guide sa pamaagi nga gentle, sa pamaagi nga firm and yet gentle nga way, sa nga imong giyahan ang usa ka tawo gikan sa sayop nga pagtulun-an ngadto sa insakto nga pagtulun-an ug sa insakto nga pagkinabuhi. That's the term admonishing. Mao na ang word nga admonition da makaisunan. Ug ang second word nga gigamit din ha, not only admonishing but the word teaching. Didasko, gikan sa word nga didasko in the Greek, which means, mo niya ang usa sa pinaka-basic ng mga words sa Greek, no? When you study Greek, basic vocabulary, didasko, verb means to teach. And this refers to the positive instruction of truth. It's about building up, providing knowledge, and explaining doctrines and principles from the Word of God. Mo ni teaching. And kung ang admonition or admonishing, mao ni ang nag-take sa corrective nga part sa pagtudlo, ang teaching is the constructive aspect of Christian ministry or constructive aspect sa kaning ministry of education. Mao ni ang constructive nga side. So, mao ni siya diri ang naglay sa foundation sa og nagabuild sa kada nga foundation sa understanding sa usa ka tawo sa mga butang nga kinahanglan niya mahibaw-an diha sa pulong sa Dios. So two parts kini, no? And these two are complementary and both are necessary in the proclamation of the truth about the Lord Jesus Christ. So dapat naagyod tay panahon nga motudlo ta teaching,
Ato ilay ang foundation, tudloan nato sa mga basic ng mga butang, ug doon na po'y panahon dapat nga ang Christian education maghimo sa admonition part. Na ay panahon nga ato gyud i-correct, ato gyud i-warn ang mga tao ug ato giyahan ang mga tao gikan sa sayop nga tudlo ngadto gyud sa insakto. So that's the technique. It involves admonition and teaching. And secondly, ingon si Pablo dinhi, not only nga iya giingon nga ang technique should be admonishing and teaching everyone, sa last part diha na mga line, ingon si Paul, you have to do this with what? With all wisdom. Dapat imo himuon ni nga naa ang kaalam. It should be with all wisdom. And kung imong sadihan ang Colossians makaigsuonan, ang wisdom usan na sa mga importante nga mga points nga gitudlo gini Pablo sa libro sa Colossians. Ginabalik-balik na sa daghan nga panahon. Gikan pa sa chapter 1 hangtod na dito sa chapter 4, kanunay gibalik-balik ni Paul ang word nga wisdom. Even kung atong himuag survey no ang wisdom diha sa Colossians in chapter 2 verse 3, usa ka importante nga punto din ha, because this is the central theme of Colossians chapter 2 verse 3. Ingon din no, in whom, kanang whom din ha, it's actually Christ, diha sa verse 2. Ingon diha si Paul nga in Christ, ako nang gialisdan ng daan ng whom diha no, are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. So pasabot di ay diha kang Kristo kuno diha niya natago ang tanan nga mga unsa? Ang tanan nga mga treasures. Unsa Bisaya ang treasures? Bahandi sa kaalam o kahibalo. Pasabutan na makaigsuonan di ay nga diha kang Jesus di ay or si Kristo mismo, siya ang atong source sa wisdom. Si Kristo mo ay source sa wisdom. Kay diha man niya natago ang tanan. Mo na ingon sa maestro na mo no, kung nahinumdum mo, ingon siya, ang iyang tawag ani, Jesus is the reservoir of wisdom. Kuyawa ng terminong reservoir, no? Si Jesus is the reservoir. O sa Bisaya pa nga pagka istorya, no? Siya ang, kung sa may reservoir, no? Kanang murag tangke man sa kanang reservoir, totoo, no? Siya ang tinubda, o siya ba, oh? Siya ang naadin niya tanan naipon ang tanang kaalam o kahibalo. Ingon pa ni Apostol Pablo. So si Jesus di ay maoy source sa wisdom diha sa Colossians. And another one in Colossians gyapon chapter 1 verse 10. Kung imong basahon no, and we pray this in order that you may live a life worthy of the Lord and may please Him in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God. Not only nga Jesus is the source of wisdom, secondly, wisdom guides believers in living a life that pleases God. Nga kung naay wisdom ang usa ka tawo, makakinabuhi siya sa kinabuhi nga maoy makapalipay sa Dios. And then finally, kung imong basahon ang verse 28, no, kani atong text karon, og sa chapter 3 verse 16, ato makita diha nga ang wisdom di ay mao ni makatabang sa mga Kristohanon sa pag-proclaim, pagtudlo, or mao ni dapat ang gamiton sa pagtudlo ngadto sa uban kung si kinsag yun si Kristo Jesus. Wisdom helps believers proclaim Christ and His words or on His word to people. So dakog bahin ang kaalam mga kaigsuonan. And we all know nga ang wisdom, ang Greek ni ana is the word, unsa ito word sa Greek sa wisdom ato na walay dire? It's the word Sophia. Unsa ito word sa wisdom? Sophia. Mo ni akong anak ang inganlag Sophia no kay iya mang mama actually nagngan anak no. Kay maayo kunog meaning ba wisdom. Natputa mo dako unta ning maalamon ni atong mga bata no.
basi inig dako magsiniaw, magbinulok sa ilang mga choices sa kinabuhi, murag dako na kaayong problema. Natpunta nga wise sila sa mo na ato prayer no. Ako amo gigala nagbata na mo Sofia aron nga inig dako niya mahimong wise siya sa paghimo sa mga choices niya sa kinabuhi. Ang word nga Sophia in the Greek means skill in the affairs of life. Skill in the affairs of life. And we know nga wisdom is closely related to knowledge. Pasabot na makaigsuunan, kung imong basahon ng Bible, ang Colossians, daghan po din ha ang connection nga gihimo si Pablo between knowledge and wisdom because we know nga ang knowledge necessary na because without knowledge lisod pod pag-attain og wisdom because we know nga ang wisdom is the application of what we know. Ang wisdom is the application of knowledge. And ang atong wisdom nakadepende na sa mga butang nga ato nahibaw-an. Kay kung wa tay alamag, wa po tay apply, di ba? Mao na nga diri sa ato Sunday school, no, ato gyud gitagaag emphasis diri nga dapat mag-learn ta, magkat-on ta, dapat naatay nahibaw-an kay kung wa tay nahibaw-an, then di wa gyud tay kaalam nga mahimo sa ato kinabuhi. Ingon si Paul, when we teach, when we preach, when we do admonition, when we do teaching, kinitanan sa dapat guided or dapat gihimo nato ni nga naagyud ang kaalam nga mao ang naggiya sa ato tanan. Because kasi mahitabo Christians, when we admonish, but walay wisdom. When we admonish, dapat ato nang himuon with wisdom because without it, posible ang atong admonition will be harsh, will be rude, and would be judgmental. That's why wisdom, if naana sa ato admonition, sa ato pag-correct o mga tao, sa ato pag-warn sa mga tao with regards to errors, kung naay wisdom din ha, wisdom ensures that our admonition is timely, gentle, and purposeful. Because kung imong studihan ang word nga wisdom, no, di ba na itulo ka butang, no, nga importante sa wisdom, ang wise nga tao kung mag-correct siya, dapat importante din ha nga insakto ang ato nga message nga ginadala. Ako nang gi-emphasize sa ato tanan dire when we study this. Ikaduha, insakto ang tono sa imong mensahe. Kay posible ba nga na kay saktong mensahe pero di insakto imo tono sa imong mensahe. Sakto, nakatising mo na, no? Mo na ako gi-example bitaw daghang panahon na no nga kadto si nakaila mong anhing late Ma'am Joy Piñero, no? Amigo magito kayo sa ko auntie. Gani na ako'y Bible karon nga gikan gid sa iya. Nag-text sa nako kausa na sige text about inquiry sa kuan. Ang problema kay ang iya number wala na register sa ako kuan, sa ako nga phone book. So kung wala man register, you know, number ay mo gawas, no? So akong text niya, kinsa ni palihog. Kay ba mo pagkahuman, giaway ko. Nga naman, isa nga, grabe po kuan kayo mo tubag, uy. Nga naman, ma'am, isa nga, ingon ko, nag-inquire ko, kinsa ni palihog. Ingo, di man nga na ang tono. Di man nga na ang tono sa ako. Agaw tono, kinsa ni palihog. Lahi ang ato tono, no? So, nag-differ sa interpretation. So, mauna makaigsunan nga daghang mag-away sa chat. Labi na pa nag-asawa, daghang mag-away sa chat. No? Labi na di ba nag-asawa, kay wa kailang kinsa imong bana. No? Laing tao,
mag-interpret unsa may tono ani niya, no? Because we know nga ang tone matters a lot sa ato nga pag istorya sa mga tao, sa labi na sa ato correction. Di ba? Importante ang message, importante ang tono or ang manner nga ato gi-deliver ang message, and number 3, importante kaayo ang timing sa atong message. It could be nga nindot ato mensahe, sakto ato manner sa pag-deliver sa message, pero usay wrong timing pud kaayo, di ba? And you know what? Diha mosulod ang wisdom. Understanding the right message, the right tone sa atong message, and the right timing, ang wisdom ang gadala diha. It is wisdom that teaches us how to determine all this, or unsaon pagtanaw sa mga butang pinaagi niini. Nakuha ito mga kaigsunan? That's why ingon si Apostle Paul, with all wisdom. And when we teach, we should do it with wisdom, because without it, teaching can become dry, can be purely informative, and even irrelevant sa mga tao nga nag-attend diha sa ato nga klase. Di ba? Kung walay wisdom, dry. Pulos lang ta information. And ang kapait kani, irrelevant, dili nato makita asa dapit sa ato nga makinabuhi, nato ma-apply ang mga lessons nga ato gina-discuss. Di lang ni applicable sa mga teachers sa Sunday school. This is also applicable even sa ato nga mga pastors, sa ato nga mga teachers, and most importantly, sa ato nga mga Bible study leaders. Sa ato pagtudlo din ha, no, when it is done without wisdom, it's dry, purely informative, and irrelevant. Wisdom ensures that teaching is clear, understandable, and also practical. So, ingon ni Apostle Paul dire, our admonition and our teaching must be done with all wisdom. So that's a technique. There's admonition, there's teaching, and it should be done with wisdom, with all wisdom. Finally, last here, sa ato nga message karong buntag, lastly, we have here the target, or we have here the goal. We have the objective. Ingon si Apostle Paul, we proclaim him, admonishing and teaching everyone with all wisdom. The purpose in doing all this, so that we may present everyone perfect in Christ. Ini unang basa to, impasta ani, arang lisura, ang goal de ani. Ang goal de ay pastor sa Christian education is that every one of us, especially inside the church, mahimong mga perpekto nga mga tao. Unsao man ni pastor, imposible. This is a very impossible nga goal for us. But Christians, yun pa sa mga bata, no? Time first. Ano sa'yo minina? Time freeze mo na, no? O saan na tawag na? Juan? Oh, time first. Ayaw sa. Kadali lang. Kadali sa. No? Time sa. Kadali. Time sa. No? Wa pa. We have to understand, Christians, nga ang word diha nga perfect as our goal. In the Greek, no, it's teleos. Ang meaning ana, finished, or that which has reached its end, term, or limit. So hence, ang word nga teleos in the Greek could mean complete, full, wanting in nothing. Mao na ang iyang meaning nga pwede na ito ma-interpret ni Ana. The same word nga gigamit diha ni Paul was exactly the same word gigamit ni James in chapter 1, verse 3 of James.
Kung sa gingon sa James chapter 1 verse 3, no? Count it out chapter 1 verse 2 man, no? Start diha. Count it all joy, my dear brothers, when you fall into diverse temptations, knowing that the testing of your faith develops what? Perseverance sorry, in IV ako na kuan. Develops patience, and let patience have its perfect work, that ye may that ye may be perfect and entire, wanting nothing. The word are perfect nga gi-translate diri sa amo nga example ngari ka sa ako nga translation sa NIV, ang gamit nga translation diri is because you know that the testing of your faith develop perseverance. Sorry, not verse 3 but verse 4. Perseverance must finish its work so that you may be mature and complete. Muna ang term diri. So kinining word nga diri nga kuan sa 1:28 sa Colossians, it could mean mature or gitawag ni diron complete or full, wanting in nothing. So kung ato ding tan-awon dinhi ang purpose di ay ni Paul nganong mag-engage siya sa Christian education. Nganong maghago gid siya, spending all his energy sa pag-proclaim ni Christ, teaching, admonishing with all wisdom, is that gusto niya nga ma-present tanan nga mga tao, especially tanan nga mga Kristohanon, nga mahimo silang mature diha atubangan sa Ginoo. So ang purpose na diri makaisuonan is dili unsa man kundi ang purpose na for Christian education is spiritual maturity. Spiritual maturity. And wala siguro Christian nga dili ganahan nga mo mature sa iya spiritual life. Gani daghan sa ato nga kanunay magpa-pray sa ato nga mga prayer requests. No, bago pa man human atong 15 days of prayer, na dili gyud mawala dito no ang prayer request nga spiritual growth, spiritual maturity. Tinuod tanan siguro ta gusto ni ana. And si Paul ingon siya, ang paagi nga ato na ma-achieve kanang mao nga goal nato of spiritual maturity is to educate Christians. Tudluan sila. And sa ato no, ang Sunday school is one of the ways where we educate people. Diri Sunday school ato ginaedukar ang mga tao kay without educating people, without gaining knowledge nga ila ma-apply sila kinabuhi para nga magtubo sila, walay growth nga mahitabo sa church. Walay growth nga mahitabo diha sa inyo personal nga mga kinabuhi. That's why importante kayong Sunday school, because in Sunday school that's where education happens. Usa na sa mga paagi nga maedukar ta. Mabita na karon no mangwag trabaho, di na magin mo dawat og trabaho dili ka college graduate kasagaran, di ba? Dili manawat og trabaho kung wala kay nahibaw-an. Knowledge, wala kay skills. And dili magtubo ang usa ka tawo sa iyang kinabuhi kung walay edukasyon ug walay unsa man pagtubo sa iyang kahibalo. Kung ang atong kalibutan karon na may mga tawo no nga mo improve sa kinabuhi bisag wala sila education nga klaro gyud, mao ning kasagaran nga mga quotes no nga ingon pa sila nga 50% kuno sa mga billionaire ang mga millionaires kasagaran wa kaadto og college or no, drop out sa kuan mga istorya. But still, even with that, they still have knowledge about something. Naa sila nahibaw-an nga wala nahibaw isa uban. So with knowledge, naa diha ang key sa ato nga pagtubo. And sa ato kalibutan karon no, we are emphasizing education gyud. We are emphasizing education. Importante gyud ni even sa mga nagtrabaho, we have to study.
Sa amo mga pastors, daghan na kayo karon og mga nag-offer og mga graduate studies. Kay kahibaw ta not only sa ato nga mga trabaho but even sa pagpastor nga importante nga naatay improvement sa atong kahibalo. And sa Bible nakita ni Paul importante na that we have to educate people for us to grow spiritually, for us to be able to reach sa point nga mao'y ato giset nga goal sa ato kinabuhi. And kining mao nga goal no nga giingon ni Paul diri kaning spiritual maturity was very clear right from the beginning of this letter. Because Christians, kung magtuon mo og mga epistles no, mahibaw-an ninyo kung unsay theme o unsay purpose ni Paul in writing that letter. Tan-aw niyo ang tanan nga mga tanan nga mga angles or tanan nga mga parts sa letter ni Paul. And usa sa mga importante nga part sa letter nga imo tan-aw gyud maayo aron mahibaw-an nimo unsa gyud purpose in writing that letter is prayer and thanksgiving ni Paul. Diha gyud ni tan-awon. Una, ang prayer ni Apostle Paul. Mao gina every epistle you have to look at prayer. Unsay prayer ni Paul anang mao nga epistle because mao na maghatag nimo sa hint unsay unod ni ining tibuok nga letter. In Colossians, the prayer of Paul is in verse 9. Unsay giingon dire sa verse 9 ni Apostle Paul? For this reason. Ang this reason diha imong ibalik na no sa mga nabatian nila mahitog ang Epaphras na naka-learn sila ngadto kang Epaphras. And then ingon si Apostle Paul, since the day we heard about you, we have not stopped praying. Basi makaingon nganong we man na pastor nga si Paul naman usa sa verse 1 uban man sa iya si Timothy. We have not stopped praying for you and asking God. Usa iyang prayer sa mga Colossian believers? Asking God to fill you with what? With the knowledge of His will through all spiritual wisdom and understanding. So ang prayer ni Paul sa Colossian believers is that ang Dios magpuno sa ila sa kahibalo mahitungod sa iyang kabubuton. Pinaagi sa tanan nga mga spiritual knowledge or spiritual wisdom and understanding. Mao na ang iyang goal sa pag-pray diha no. So nag-pray siya a prayer that God will fill them with the knowledge of His will, and this can be done through spiritual wisdom and understanding. I don't know if you can connect that sa giingon ni Paul nga you have to teach and admonish with all wisdom. Nakita ninyo ang murag similarity sa ila nga when you teach then you will have knowledge. So yung sa napunta nga ang Ginoo magpuno ninyo sa kahibalo sa iyang kabubuton. And ang purpose ni Paul why he prayed this prayer, na diha ang purpose niya. Ano sa purpose niya? In verse 10. And we pray this in order that you may live a life worthy of the Lord and may please Him in every way, bearing fruit in every good work, growing in knowledge of God, being strengthened with all power according to the glorious might, so that you may have great endurance and patience and joyfully giving thanks to the Father. Ang purpose na niya, grabe ka, laom kining iyang purpose why he prayed this prayer, Christians. Number 1, ang iyang purpose, twofold. Number 1, isa, so that when you have knowledge sa will sa Ginoo, sa Ginoo ni Paul, you will live a life worthy of the Lord. Kaya kung naanay tayo kahibalo, kamauta sa pagkinabuhi, sa kinabuhi nga angayan sa atong Ginoo. Unsay pasabot anang life worthy of the Lord? Ang pasabot ng mga Christians, ang picture ano sa iyang original word anang worthy of the Lord. Ang the word diha nga worthy is ang meaning ana is of equal weight.
mo na ang meaning sa word nga worthy. So, i-picture na kanami itong murag na i-balance ko anang timbangan ba? Nga sa unang panahon manggod ang ilang timbangan usually na usa ka usa ka murag plato din ha or butangan na diha and na po'y pikas dire. Usually ibutang nila ang maybe gold or silver or bronze dire sa pikas nga side. Unya na counterweight dito. Nga kung unsa ka bugaton dito mo na ang mo na ang timbang or mao na ang worth ni anang mao nga butang nga imong ginabaligya. So on the one side, we have God's standards. We have God's will. Naa siya'y gusto para sa ato tanan nga mga Kristohanon on the one hand. And on the other side, maun ni ang ato nga mga ginahimo sa atong kinabuhi. Ingon ni Paul, I pray nga kamo unta mapuno sa knowledge sa unsa ang kabubuton sa Dios kay aron ang inyong mga kinabuhi mo equal or mo balanse sa unsa ang gusto sa Diyos nga mahitabo para sa inyo. Christians, ang problema karon daghan itong mga Kristohanon nga ang atong kinabuhi dili equal sa weight sa unsa ang will sa Ginoo sa to life. Because primarily, a lot of us are not educated kung unsa man gyud ang gabuton sa Ginoo sa to kinabuhi. Kaya wa man ta kabalo, wa man ta na edukar kung unsa daw kabubuto sa Ginoo. That's why ingon si Paul, kung mapuno ta sa knowledge sa kabubuton sa Dios, then we will learn to balance sa kabubuton sa Ginoo sa iya standard ug sa ato nga way of life. That we may live worthy of the Lord. And not only to live worthy of the Lord, but secondly, ingon diha, that they may please Him in every way. When Christians live according to God's standards and expectations, we honor Him, we glorify Him, and obviously, we please Him. Ingon diri, ang makapalipay sa Ginoo no, is that when He sees us bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God, being strengthened with all power according to His glorious might. Mao na makapalipay sa Dios. Grabe kalawom di kaigsunan ang implication kung makabaluta unsa ang kabubuton sa Dios. Lawom kaayo ang implication na sa kinabuhi kung mahibaluta unsay kabubuton sa Ginoo. That's why Christians, ako prayer po sa ato tanan, just like Apostle Paul, hinaot panta nga kitang tanan dili ta mahimong ignorante sa unsa ang kabubuton sa Ginoo sa ato kinabuhi. My prayer is that all of us will be knowledgeable sa unsa ang will sa Ginoo, because with that knowledge we can apply those things sa ato kinabuhi, and thus we praise God, we please Him, we honor Him, we glorify Him sa ato kinabuhi. And the question is, how are we going to obtain all this? How are we going to attain spiritual maturity when there are people who will give all their energies in admonition and in teaching of the Word of God? Nga naa din ha ang center mao si Jesus Christ. So as we end this message, no, as I said in my introduction, Christian education is about building a person for a person. We educate people here to build us up as Christians. Pero ang ultimate goal ni ani is dili kita. Dili ang atong kaugalingon nga mga benefits lang. But ingon si Paul, so that we may present everyone perfect in Christ.
para kang Kristo ni nga aron mapresenta tanan nga perfect or mature ta nga makristohanon diha kang Kristo Jesus. Christians, this is my challenge. Let's take every opportunity to learn. Mahitungod kang Kristo Jesus, mahitungod sa iyang pulong, mahitungod sa kabuton sa Ginoo. And that's why one of the ways nga ma-educate ta sa ato Kristohano pagkinabuhi is attending Sunday school. I praise God sa mga kaigsuonan nato nung kanunay gyud nag-attend og Sunday school. Og ilang gyud ginahatag ang ilang panahon para sa pag-attend niining mao nga ministry simbahan. Sa mga nag-attend ng Sunday school, this is my question. Naka-learn ba mo mahitungod kang Kristo, mahitungod sa iya pulong diya Sunday school? Medyo hinay man murag dili kayo kumbinsido ang tanan siguro. Nakakaton batag mga butang diya Sunday school na to? I hope nga we are convinced nga we learned, we are admonished, we are taught sa ato mga Sunday school with all wisdom. O hinaot panta nga magamit nato na or makatabang na sa ato mga kinabuhi. Nga we will come to a point that when time comes, we'll be presented before Christ. And we will say, indeed, we have grown into a person that God wants us to be. A person that is mature, having the knowledge of God's will, living a life worthy of the Lord, living a life that pleases God in every way. Let's pray. Dear Father, thank you for your word. Salamat, Lord, nga imuming hatagan ining mao nga special nga opportunity to listen umakaton mi Ginoo sa kini nga importante kaayo nga prinsipyo that ang Christian education, Dear Father, the teaching of your word, the teaching of the person of Christ is more than just facts. But these facts, Dear Father, can transform our lives if we will apply this. We will translate it into actions. Og tabangi mi Ginoo nga amo gyud ma-appreciate kani nga mga message karong buntag. Help us nga matagaan namo og importansya gyud ang Christian education, ang pag-edukar sa amo nga mga Kristohanon sa mga butang mahitungod kanimo Ginoo. Thank you kang Pablo nga iya gyud gihatag ang tanan niya nga kusog, tanan niya nga energy nga gikan sa imuha Ginoo sa paghimo nining mao nga importante gyud nga butang. So we pray, Lord, that you will be with us as we apply these things. May it being a teacher me sa Sunday school, sa amo nga mga children's outreaches, sa amo nga mga Bible studies, sa discipleship groups namo, we pray nga we will really see sa importance ni ining mga kamatuoran. And we pray, Lord, that every time we teach, we have to do it with wisdom. And Lord, tabangi mi nga moabot unta kami sa punto nga maabot na mo among goal nga mahimo ming mature, mahimong complete Ginoo diha sa among Kristohan nga kinabuhi. Lord, help us because we really desire Ginoo nga dili lang mi kutob unta diri sa unsa ang naabot namo karon sa amo nga Christian nga life, but we will improve pagyud, we will know more, we will experience you more sa among kinabuhi Ginoo. So we thank you for this message. We pray this in Jesus' name. Amen.